surrender everything into the presence of the Lord. And today, God will fill us with His presence. As we worship Him, we will experience Him in this place. You agree? Now, if you want to be soaked in the presence of the Lord today, bring down your hesitations. Let down your guard. Just openly worship the Lord in this place. God has given us this privilege. So let us not put it into waste. Let us worship the marvelous, the awesome, the wonderful, the amazing God that we have. Let us just continue to experience and enjoy His presence. The splendor
Amen. Minsan pa po malakas po na palakpak para sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon at nakakapakinig sa atin. Marami pong salamat sa Panginoon sa pagtanggap niya ng ating papuri at pagsamba. Sinabi ng Biblia na kapag hindi natin pinuri ang Panginoon, ang mga bato ang magpupuri sa Kanya, pero hindi tayo papayag na mga bato ang magpupuri sa Panginoon. Sinabi ng Psalm 150, let everything that has breath praise the Lord. So lahat po ng mga humihinga, ng malakas sa mga pinagpala ngayon at pagpapalain pa ng Panginoon, pwede po ba malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon na buhay ngayong araw na ito? Praise the Lord. Tayo po ay nasa second installment po ng ating brand new series. Ngayong buwan na ito ng Abril, what would Jesus do? Ano ang gagawin ni Lord kung sakaling siya ang nasa sitwasyon mo? Ang pinakamagandang modelo ng mga Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Susundan na lamang natin yung naging pattern niya dahil naniniwala tayo that Jesus already won the battle 2,000 years ago. At napakaganda rin po na ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil tayo po ngayon ay nagdiriwang o tayo ay nagko-commemorate ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang pinakamagandang simula nun ay ngayong araw na ito. Dahil sinabi sa Biblia, nung unang araw ng Sanlinggo, ngayon po yon linggo, ay may tinatawag tayong triumphal entry. Or some organization, ang tawag dito ay Palm Sunday. Kaya nga kanina, kung nakita nyo na po yung nakapost po sa page ko, kanina from Hosanna, sumigaw sila ng Hosanna, dala-dala yung mga palaspas, ay pagdating ng Thursday sa trial ni Lord, karamihan ng mga nagsabi ng Hosanna ay nagsabi rin ng crucify Him. Biruin mo, pwede pala na una, nagsasabi ng papuri sa Panginoon, itong mga ito, pero pangalawa, sila rin magsasabi ng crucify Him. Kaya sinabi ko, there's nothing wrong sa pagsabi ng Hosanna kasi sinasabi doon na iligtas mo kami, Panginoon. Kaya lang ang pananaw nila, kaya nila pinupuri ang Panginoon, si Jesus ang magliligtas sa kanila sa may overthrow na mag-overthrow ng Roman Empire at that time. So sila ay nag-expect ng isang political king. Kaya nung si Lord ay sumakay hindi ng stallion, kundi sumakay siya ng asno, they were disappointed. Kasi ang akala nila si Jesus ang magpapalaya sa kanila sa Roman Empire. Kaya nga nung na-disappoint sila, yung mga taong nagsabi ng Hosanna, yung mga taong nagwagayway ng kanilang palaspas, ay sila rin na nagsabing crucify Him. From palaspas to pako, anong nangyari? Naging pako na. From Hosanna to crucify Him. Anong nangyari? So tama na sabihin natin na Hosanna, pero sana hanggang dulo tayo ay Kristiyano. Kasi sabi ko nga, ang tunay na Kristiyano, disipulo hanggang dulo. So ano man ang mangyari, kasi si Lord, hindi naman yun kasi ang purpose niya para i-overthrow ang Roman Empire. Ang purpose niya, i-overthrow ang kasalanan, i-overthrow ang impyerno, i-overthrow yung kamandag ng kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno. Hindi nila inaintindihan na masigit pa, hindi lamang pangmundo ang nais ng Panginoong Kristo. Ang nais ng Panginoong Kristo ay mapagtagumpayan ng tao ang kasalanan na huwag mapunta ang tao sa impyerno. Kaya kung naintindihan ng mga taong yun at nanampalataya sila na ginawang yun ng Panginoon, sila yung tunay na maliligtas. Sila yung tunay na maliligtas. Pero napakaganda po na wag lang tayo magsiswimming, wag lang tayong, although wala naman masama na gawin natin yon, wala naman masama na tayo ay mamamasyal, pero maganda ito rin yung panahon na kung saan tayo ay magko-commemorate ng ginawa ng ating Panginoon. By the way, magkakaroon tayo ng, subaybayan nyo po yung live natin, magkakaroon tayo doon ng 7 last words starting, I think, tomorrow. May mga ilang mga pastors tayo hanggang, paisa-isa muna hanggang Wednesday at Thursday, Friday, tagdadalawa po yon sa 7 last words na alas 6 po yata ng gabi. Hindi po yata, alas 6 ng gabi. Natin gagawin yon, stop na siya ng Friday. So praise the Lord. At I hope na patuloy tayong matuto at higit sa lahat patuloy po tayong mabago. Like what I've said, maganda pong simula itong gagawin natin ngayon, magandang introduction, magandang preparation para sa ating pag-commemorate sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong
Jesucristo. So let's get started. Someone said, ang pangalan niya po ay Dwayne Johnson. He is the highest paid actor. Ang kanya pong gross income ay nasa $103 million. Sinabi po minsan ni Dwayne Johnson, think back 5 years ago. Think of where you are today. Think ahead 5 years and what you want to accomplish. Tapos sinabi niya doon, be unstoppable. Tignan mo yung buhay mo 5 years ago at tignan mo yung buhay mo ngayon. Think ahead 5 years and what you want to accomplish. So, ibig sabihin, past, present, and future. Siyempre, nakita natin that you really want to be better. Gusto natin umayos palalo ang buhay natin. Kasi ang mga tao ay, may nakaschedule din akong isang post, I think this week din siya. Sinabi ko nga na kinakailangan ang tao, of course, magiging better tayo. Because the biggest room in the world is room for improvement. Walang tao na pwedeng sabihin, I've already arrived. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul, hindi pa ako nag-arrive sa goal ko. Marami pa akong hindi na-accomplish, kaya ito yung gagawin ko. Sinabi ni Apostle Paul. Kaya nga dapat tayo ay nagiging better sa buhay. Bakit? Kung maganda ka na, may igaganda ka pa. Kung pogi ka na, may ipopogi ka pa. Kung matino ka na, may ititino ka pa. Kung maayos ka na, may iaayos ka pa. Kasi si Jesus lang ang may karapatan na magsabi that He is the same yesterday, today, and forever. Kasi hindi pa naman tayo perfect. Kaya yung mga taong hindi perfecto, para kay Jesus lang, yung the same yesterday, today, and forever. Kapag tayo ay hindi pa perfect, tandaan natin that we are still under construction. Kaya nga dapat tayo ay nagiging better. Sabi nga po natin, better. Ngayon, if you really want to be better in life, kinakailangan unstoppable ka. Bakit? It's either maging bitter ka. It's either maging bitter tayo o maging better tayo. Kasi nga, may pagdadaanan tayo sa buhay. That's why we need to be unstoppable. Kinakailangan, nagiging unstoppable tayo, hindi napipigilan. You know what? The world is shaped by unstoppable people. And nothing great happened without these unstoppable people. Shinape ng mundong ito ng mga tao na kung saan unstoppable. At wala tayong nakita na magagandang nangyari sa mundo kung yung mga taong ito ay nagpapigil. Because all successful people are like crazy in the beginning. Ika nga, patungkol kay Steve Jobs, that all visionaries are like crazy in the beginning. Karamihan dyan pinagtawanan nung una. Katulad ng lesson natin last Sunday, nung bubuhay ng patay o bubuhay ng tao, ang ating Panginoong Kristo, yung bata, na kung saan sinabi niya, di yan patay. Pinagtawanan ng mga tao ang Panginoong Kristo. All visionaries and all successful people are like crazy in the beginning. Pagtatawanan ka ng mga tao. Bakit? Maintindihan natin sila kasi hindi naman sila nakareceive ng vision at hindi pa nangyayari sa kanilang buhay yon. Kaya hindi porket nangangarap yung katabi mo ay hindi na magkakatotoo. Dahil maraming napasayo na pangarap mo lang dati. Na sinabi mo lang dati. But you need to be unstoppable because nothing great happened in this world without unstoppable people. Walang magandang mangyayari sa pamilya mo kapag ikaw mismo nagpapigil. Kaya nga sinabi ko, lahat ng may kagustuhan na wasakin ng mga generational curses sa kanilang pamilya ay kinakailangan maging matapang. Curses ng kahirapan, curses ng kasalanan, curses ng immorality, curses na kung saan hindi natin namamalayan, dumadaloy sa pamilya natin, na kung sino sila dati, nagiging ganito tayo ngayon. Lahat na magdidesisyon na wasakin yung mga curses na yon sa kanilang pamilya ay kinakailangan maging matapang because third and fourth generation makakaranas nun. Without you knowing na bakit gumagapang sa akin yung nangyari sa kalululuhan ko. Bakit sa mga anak ko nangyayari din ito? Kaya hindi bagay sa mga tao na gustong magwasak ng kahirapan, na gustong magwasak ng immoralidad, na gustong magwasak ng pagkawasak ng buhay ng mga tao sa kanilang pamilya, hindi pwede tayong maduwag. You need to be unstoppable. But the question is how? Paano tayo magiging unstoppable sa mundong ito na ikaw ay pagtatawanan, na ikaw ay pagpipigilan ng mga tao? Sa pagbabago mo, may mga taong magtatawa sa'yo. Sa mga pangarap mo, may mga taong magtatawa sa'yo. Ang nakala ko dati, sa panahon ng inuman lang, ng tambayan lang, may magaganon sa akin.
At natuklasan ko kahit na pala nasa loob ako ng seminaryo at nasa loob ako ng Bible school, kapag nangangarap ka pala, pagtatawanan ka pa rin ng mga kasama mo. May mga kaklase ako dati, shout out sa kanila, na nagsabi sa akin, huwag ka masyadong mataas ang pangarap mo kasi pag nahulog ka, masakit-sakit yan. At sinabi ko, okay lang mahulog ng masakit-sakit, at least nangarap ka, nasaktan ka, kaysa nasaktan ka kasi hindi ka nangarap at wala kang ginawa. Mas masakit yon. But people will doubt you. People will annoy you, but you need to be unstoppable. But the million-dollar question is, how? I want you to open your Bible with me in Luke chapter 13, verses 31 hanggang 35. Luke chapter 13, verses 31 and 35. Anong ginawa ng Panginoong Hesus nung pinigilan siya? Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus nung pinigilan siya sa dapat niyang gawin? Verse 31, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave, ang bigat una pa lang, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. Ito reply ni Lord. He replied, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. 34, O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing. Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Again, I believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. What kind of character that made him accomplish this goal? Ano ang uri ng karakter na meron si Jesus upang makamit niya ang kanyang nais na marating? Anong meron siya? He is definitely a certified unstoppable. Makikita natin dito, pinapaalis na siya, leave this place. Herod wants to kill you. Ano ang ginawa ng Panginoon? Dahil sa napaka-importanting dapat niyang gawin. Gusto niyang mabago ang mundo. Gusto niya mabago ang tao. Sa ibang kapamaraanan na nais ng tao. But ano ang ginawa ng Panginoon? Ulitin ko, hindi magiging madali, pero posible na mangyari. Sinasabi ng madalas, easier said than done. Yes, naniniwala tayo doon, but it can be done. Dahil hindi lahat na nangyari ngayon ay madali nung una. Remember that unstoppable people keep their inner fires burning by developing the characteristics necessary to become successful. Kinakailangan maging unstoppable. So join me in our message today entitled Unstoppable Jesus. Sabihin nga po natin, Unstoppable Jesus. How to be unstoppable like Jesus? Paano ba tayo magiging unstoppable katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Ano yung matututunan natin sa Kanya? Ano yung nais ng Panginoon na matutuhan natin sa Kanyang karakter? Ano yung kinakailangan na attitude na ma-adapt natin sa matagumpay na Panginoong Jesucristo? How to be unstoppable like Jesus. Lahat po nang ready at excited na maging unstoppable ngayong araw na ito at sa ngayon taon na ito at sa habang buhay ay magsabi po ng malakas na amen. Number 1, how to be unstoppable like Jesus, verses 31 hanggang 32. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. He replied, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. How to be unstoppable like Jesus? Number 1, compete wisely. You have to compete wisely. Compete means to be in a state of rivalry. Remember that Jesus is a fighter. Hindi ka magtatagumpay sa buhay, hindi mo mapagtatagumpayan kahit yung lumang buhay mo, hindi mo mapagtatagumpayan
yung bondage na meron sa buhay mo at sa pamilya mo maging ang kahirapan kapag hindi ka lalaban. Hanggat kinakampihan natin ang lumang buhay natin, hindi natin siya matatalo. Hanggat kinakampihan natin, nasasanay tayo sa ganitong uri ng pamumuhay, hindi natin siya matatalo. Jesus is a fighter. And remember that life is a constant battle. Ang buhay natin ay laging battle yan. Life is a competition. Kaya nga compete wisely. Whether you like it or not, life is a competition. Marami pong nagsasabi na hindi, dapat ang i-compete lang natin sarili natin. Sa kabilang banda pwede. But ang tawag po dyan, delikado po yan. Ang tawag dyan sa psychology ay reference bias. Na laging kino-compare natin yung ating sarili sa sarili lang natin. Kaya lang pag kino-compare natin yung sarili natin sa sarili lang natin, makikita natin na meron pa palang mas magaling. Meron ka palang mas matindi sa laban. Kaya sinasabi nga, doon, labas-labas ka sa kuweba mo, labas-labas ka sa bahay mo, tingin-tingin ka, observe, na nakita natin, ay, ang layo na pala. 2025 na pala, akala ko 1968 pa rin. Kasi nga, yung reference natin, may bias tayo. Hindi, kukumpit ko lang sarili ko, hindi laging ganon. Dahil may tunay na laban ka sa buhay. Herod wants to kill you, leave this place. Sinabi ni Jesus Christ, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today. Okay, napansin po natin, hindi dapat ariing kakampi ang tunay na kalaban. Kasi pag nakipagkampihan tayo sa kalaban, sa dulong-dulo, ilalaglag din tayo niyan. Someone said that if you are a true warrior, competition doesn't scare you. It makes you better. Ang buhay na ito ay constant battle. Kaya napaka-importante tandaan, ang tagumpay ay isang laban. Kapag nag-decide tayo na labanan ito, doon na magsisimula ang road natin papunta sa tagumpay. Kaya hindi magsisimula, yung biyaheng yan patungo sa tagumpay hanggat hindi tayo magde-decide na labanan yung mga bagay na yan na umaalipin sa atin. But how to compete wisely? Kaya napaka-importante that don't just compete, but you have to compete wisely. Paano? Paano ako magiging matalino sa pakikipaglaban dito sa buhay? Paano? Ang ganda dito na sinabi, kaya hindi basta laban ng laban. Number 1, first, select your battle. Napaka-importante po na pinipili natin yung battle natin. Hindi kasi lahat ng laban nilalabanan. Kaya sinabi sa verse 32, Jesus said, tell that fox, tignan niyo po maigi, sabi sa The Message version, I have no time for him right now. Sabihin mo sa asong yan. Sakit. Wala akong oras sa kanya ngayon. Wala akong oras sa kanya. Kaya, makinig maigi, hindi lahat binibigyan ng oras. Your time is a precious commodity. Your time is your currency. Huwag mong itapon yung greatest currency na yan. Remember that time is not just gold, time is life. Kaya sinabi ni Jesus, I have no time for him right now. So you have to select your battle. Dapat alam mo kung ano yung hindi mo bibigyan ng oras. Diba sinabi natin? Sa mundong ito, importante ang time management, pero importante ang energy management. Baka sa maling laban natin, binibigay natin yung talino natin. Baka sa maling laban natin, ibinibigay yung lakas natin. Pagdating sa tamang laban, pagod ka na. Pagdating sa tamang laban sa buhay, wala na tayong maibuga. Bakit? Naibuhos na natin sa maling laban. Kaya sinabi ni Lord, pwede naman siya makipagtagisan dito kay Herod eh. But sinabi niya, Jesus said, tell that fox that I have no time for him right now. Kaya hindi lahat binibigyan ng oras. Amen po ba? Dahil hindi lahat deserving ng precious time mo. Hindi lahat deserving ng lakas mo. Hindi lahat deserving ng talino mo. Yung mga pearl na yan, hindi binibigay sa mga pigs. Choose your battle wisely. I have no time for him right
now. I have no time. So avoid less important activities that will take your eyes off your goals. Avoid less important activities. Kaya nga ang ganda na sinabi ni Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. Sabi nga po natin, good fight. Ang nilalabanan lang, good fight. Yan ang katangian ng mga taong nananalo sa laban. Nadidetermine niya kung good fight ba ito. Yan bang laban na yan ay good fight? Yan bang laban mo sa asawa mo, sa anak mo ay good fight? O meron pang mas matinding laban? Yan bang laban sa ibang bashers ay good fight? O baka naman may mas matindi pa na laban na doon mo dapat ibubuhos ang iyong oras. Ulitin ko, hindi lahat deserving ng time mo. I have no time for him right now. I have fought the good fight, sinabi ni Apostle Paul. So you have to identify your enemy clearly and definitely. Ulitin ko po, you have to identify your true enemy clearly and definitely. Dapat alam natin, ano ba yung tunay na laban ko? Para nang sa gayon, hindi lahat. Parang yung minsan sa firing range, di ba? Baka mapuruhan mo yung kakampi mo. Baka mapuruhan mo yung tunay na mga concern sa'yo. O kaya baka mapuruhan ka rin. Hindi naman pala yun ang tunay na kalaban. Kaya sinabi in Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers of this dark world, and against evil spirits in heavenly places. Our battle, sabi sa ibang translation, is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Kaya natatandaan ko po noon, nung ako po'y bata pa, habang ako'y lumalaki, nasa isip ko lagi, paglaki ko, babawian ko tong tatay ko. Gugulpihin ko to. Sisigawan ko rin siya, katulad ng araw-araw na pagsisisigaw niya. Pero nung ako po'y lumaki, buti na lang may uncle po ako. Shout out sa kanya. Sinabi niya sa akin, huwag ka magtatanim ng galis sa tatay mo. Tama, may pagkakamali siya. Pero dapat pag tinignan mo siya, transparent. May kumokontrol sa kanya, may tunay kang kalaban. At mula nun, alam ko naman, of course, may hindi magandang nagawa, pero may tunay na laban ako eh. Ubusin ko ba yung pagod ko at lakas ko para durugin yung taong akala ko tunay na kalaban ko? O dapat kong matalo yung tunay laban? Our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Bago magwasak ng tao, tignan muna. Baka may mga bagay na dapat wasakin. Ito yung spiritual battle na tinatawag. Ito yung spiritual warfare na tinatawag. Na yung pala, pag na-defeat mo yon spiritually, kusang babagsak. Yung mga nakikita natin, nakuha po natin, ang battle, napapanalo muna yan sa spiritual world. Bago mo makita yan sa physical world. Kaya ang battle, napapanalo muna yan sa isip. Bago mo makita sa physical. Kasi kung di mo muna yan napanalo sa iyong isipan, paano mo mapapanalo yan sa physical na laban? So napaka-importante that you have to select your battle. Hindi lahat ng tao o hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng oras ay inilalaan natin sa lahat ng laban. You have to select your battle. I have no time for him right now. Second, strategize your battle. Kaya sinabi ni Jesus dito, go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Napansin po natin, pinili niya yung laban niya, pero hindi lang basta pinipili ang laban, ini-strategize na ito. So you must have a plan. Napansin niyo dito, today, tomorrow, on the third day. Because if you fail to plan, you plan to fail. Kaya nga napaka-importante ng plano. Ang Diyos nga may plano eh. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future, Jeremiah 29:11. Kung ang Diyos nagpaplano, di lalo tayo rin. Nakuha po natin, pero dapat, wag plano ng plano.
Siselect mo muna, ano ba yung battle na yan, next point natin yon. Pero napaka-importante that you have to strategize your battle. Kinakailangan may strategy siya. Para lang sa gayon, hindi siya sabog-sabog. Tandaan po natin, ang araw umuusad. Pwede ang araw usad ng usad, pero yung buhay ng tao hindi uusad. Bakit? Walang plan. Nasanay ang tao na kung saan kumilos ng kumilos, pero walang plano. So kapag may pangarap, ipaglaban mo. Sabihin nga po natin, ipaglaban mo. Kapag may pangarap ka, ipinaglalaban yan. But you have to select your battle. And you have to strategize your battle. Paglaban mo ang kalayaan mo sa kasalanan. Paglaban mo ang kalayaan mo sa kahirapan, sa kapaghatian. Tandaan natin, ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban. Michael Jordan once said, you have competition every day because you set such high standard for yourself that you have to go out every day and live up to that. You have competition every day kasi nag-set ka ng high standard sa sarili mo. At kinakailangan, araw-araw, pinamumuhay mo yung laban na yon. Araw-araw, every day, is a competition with the true enemy. Araw-araw yan. Lalabanan natin. Pag tinatamad ka na, binubulungan ka, hindi mo ka na magsimba, laban yan. Alam mo ba yung paggising mo kanina, laban yan. Tignan mo yung katabi mo, katatapos lang sa laban yan. Muntik nang hindi bumangon. Yung mga may pasok hanggang kaninang umaga, tignan mo, muntik nang matulog. Pinaglalabanan. Pakinig lang ng salita ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, laban lang. Napaka-importante laban. Ang araw-araw po mga kapatid ay pagpili. So how to be unstoppable like Jesus? Compete wisely. Be wise. Paano? You have to select your battle and strategize your battle. Second, how to be unstoppable like Jesus? Verse 32, He said to them, go tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day, tingnan niyo po, I complete my mission. How to be unstoppable like Jesus? Number 1, compete wisely. And then number 2, complete objectively. So napaka-importante yung sinabi ni Lord. On the third day, I complete my mission. So hindi pala basta-basta tayo ay nagsisimula. Hindi basta-basta laban ng laban. Remember that Jesus is not just a fighter. He is also a finisher. But kinakailangan may objective kung bakit tayo tatapos. Kaya nga sa ibang translation, I complete my mission. On the third day, I will reach my goal. Tandaan, kapag malinaw, bakit kinakailangan, kukumpletuhin natin ito, yung laban natin, objectively. Why? Tandaan, kapag malinaw ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Kapag malinaw ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Napansin po natin, hindi naman madali magtrabaho. Kaya lang may tanong nga, para saan ang pakikipaglaban mo? Para saan yung pakikipaglaban mo araw-araw sa pagsakay? Para saan yung pakikipaglaban mo sa biyahe? Para saan yung pagod na yan araw-araw? Kapag malinaw ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Kaya napaka-importante that you have to complete objectively. Hindi basta kumukumpleto ng mga bagay-bagay, dapat objective ito. How? First, set your goal. Kaya sinabi dito, on the third day, I will reach my goal. Dapat may goal. Sabi nga po natin, goal. Dahil pag walang goal, yung buhay mo kung saan-saan mo igugugol. Napaka-importante ng goal. Bill Copeland once said, the trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Nakapanood na po kayo ng basketball, takbo ng takbo pero hindi nag-score? Kasi walang goal. Nakakatamad. Yung buhay na takbo ng takbo pero walang score. Kaya napaka-importante ng goal. Tatamarin ka sa buhay kapag wala kang siniset na goal sa buhay mo. Isa sa pinaka-nakakatamad
na panuuri na tao ay yung araw-araw gising lang ng gising pero walang tinutumbok sa buhay. So napaka-importante that you have to set your goal. Of course, according to the purposes of God. According sa salita ng ating Panginoon, kasi bago ka mag-plan, kinakailangan mayroon mo ng purpose. Ilalapat mo yung plano mo dun sa purpose. Para nang sa gayon, because many are the plans in man's heart, but the Lord's purpose will prevail. So para solido yung plan mo, kinakailangan malalim yung hugot mo dun sa purpose. Para may solid foundation siya. Kasi aanhin natin yung plano, mali naman pala ang pundasyon nito. Guguhudin ngayon siya. So you have to set a timeline with a deadline pagdating sa goal. On the third day, I will reach my goal. Dapat may timeline at dapat may deadline. Because it is essential to have a time frame or target date. Why? Para nang sa gayon, importante kasi na may commit tayo dun sa deadline. Bakit? Deadline helps you focus your effort. Kapag wala kasing deadline na siniset, pwedeng nag-goal ka ngayon pero after 10 years o after 20 years mo, palang balikan ulit yan. Kasi wala naman siyang deadline. Kaya si Jesus Christ, sapat na sa Kanya yung 3.5 years na ministry niya. Sapat na sa Kanya yung 33.5 years niya dito sa mundo physically. Bakit? Ito maganda. Magiging fulfilled ka sa buhay kapag napaka-malinaw sa'yo yung goal mo. Pag malinaw sa'yo that you have fought the good fight. Kaya sabi ni Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So you have to complete objectively. Set your goal, and second, get your goal. Kaya sinabi ni Lord, on the third day, I will reach my goal. So ibig sabihin, huwag kang magsimula para magsimula. Nagsisimula ka para tumapos. Ulitin ko po. Hindi tayo magsisimula for the sake of magsimula. Nagsisimula tayo para tumapos. Dapat kapag nagsimula ka, utak finisher tayo. Pag sinimulan mo to, tatapusin mo. But make it sure, hindi naman masama yung strategic quitting na tinatawag. Pag mali, maaga pa lang. Pati sa negosyo, napaka-importante niyan. Itigil ang ego, itigil ang pride. Kapag alam na mali, pag alam na tagilid, maaga pa lang. The earlier, the better. Kasi ubusin ka niyan. Pero kapag malinaw sa'yo yan, kahit anong hirap ang pagdaanan mo, ituloy mo kasi malinaw sa'yo. Yung ginagawa mo. You have to set your goal and you have to get your goal. Dapat marunong tumapos. Don't just say it. Seize it. Hindi lang siya sinasabi, kundi ginagawa siya. Ulitin ko, alam niyo po ba, may ilang uri ng tao. Those who watch things happen, those who wish things happen, and those who wonder what happened. Yung tatlong uri ng taong yan, mga kapatid, sama-sama sila. Those who watch things happen, those who wish things happen, and those who wonder what happened. Pero yung pang-apat kakaiba, those who make things happen. So be different. Ikaw dapat yung nagsisimula, hindi para magsimula. Ikaw yung nagsisimula para tumapos. So you have to set your goal and get your goal. Someone said that some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. So sana hindi lang pangarap. Sana hindi lang panaginip. Kasi ang panaginip na hindi kinilusan, nagiging bangungot. Ulitin ko po, ang panaginip na hindi kinilusan, kapag hindi ka bumangon sa panaginip na yan, ang tawag dyan, bangungot. So kinakailangan bumangon para wag bangungutin. So wag masanay nakapos, dapat marunong kang tumapos. Ulitin ko po, wag nasasanay nakapos, dapat marunong kang tumapos. Finish. Kaya sinabi ni Lord, it is finished. What if si Lord, nung nahirapan siya, ay, ang sakit. Ang sakit. Dali na nga sa impyerno yung mga yan, sakit-sakit naman nito. Ganda-ganda ng kalagayan ko, kaya lang hindi plinano ni Lord na magsimula lang. Plinano ni Lord na tumapos. So you have to complete objectively
You have to set your goal and get your goal. Alam niyo po, may isang runner, may isang sprinter na ang pangalan niya ay Usain Leo Bolt. Palagay ko, kilala niyo na po ito, si Usain Bolt. Siya po ay isang Jamaican na retired na sprinter who widely considered to be the greatest sprinter of all time. Why? Because he was an 8-time Olympic gold medalist and the world record holder in the 100 meters, 200 meters, and 4 times 100 meters relay. Greatest sprinter of all time. Minsan sinabi niya po, ito yung sinabi, natatandaan ko sinabi ni Usain Bolt, there are better starters than me. Sabi niya, there are better starters than me, but I am a strong finisher. Maraming mga magagaling magsimula kaysa sa akin. But ano ang pinagkaiba niya? Sabi niya, I am a better finisher. Mga magulang, mga kapatid, lahat na nandirito po, sana wag lang tayo magsimula. Katulad ng iba, sana marunong tayong tumapos. Dahil matindi yung laban na pinaglalabanan natin. Hindi ko sinasabing madali ang mga bagay-bagay. Mahirap nga. Kaya nga tatapos. Kaya nga napaka-importante nung last na point natin. So starting is exciting. Ulitin ko po, starting is exciting, but the future belongs to the finisher. Then the next day, the work will be finished. Sinabi ni Lord. The next day, the work will be finished. How to be unstoppable like Jesus? Number 2, complete objectively. First, set your goal. Second, get your goal. Last, but definitely not the least. In verse 33, ang ganda nito, makinig ka maigi. Sinabi niya, in any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. Ganda nito, for surely no prophet can die outside Jerusalem. How to be unstoppable like Jesus? Number 3, commit unconditionally. Sabihin nga po natin, commit. Napaka-importante ng commitment. Kaya sinabi dito ni Jesus Christ, in any case, remember that Jesus is the best example of commitment. Si Jesus ang pinaka-the best na example pagdating sa commitment. Yun palang nilalabanan mo, kinakailangan tapusin mo. Pero, yung laban at pagtapos, napaka-importante dyan ng commitment. Nakuha po na, yan ang magbe-bridge dyan. Yung commitment natin. Kaya napaka-importante ng verse 33. In any case. Kasi kahit na gusto mong tumapos, pag wala tayong ganito, bibigay din tayo sa kalagitnaan ng laban. Kaya sinabi niya, in any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Howard Schultz once said, sometimes the difference between winning and losing is will. Sometimes the difference between winning and losing is will. The will to make it happen. Napaka-importante ng will. So you have to commit unconditionally. Kaya sinabi ni Lord, in any case, dapat unconditional ang commitment natin. First, paano ba magiging unconditional yung commitment? First is strong determination. Kailangan matindi yung determinasyon ng isang tao. In any case, tingnan niyo po, I must, sabi nga po natin, must. I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Napansin niyo po yun, in any case, whatever happens or may have happened. I must keep going today and tomorrow and the next day. Kahit na anong mangyari. Alam niyo po ba yung word na must dito, in Greek is the Greek word day. Ang ibig sabihin nito, nung sinabi ni Jesus, it is binding, it is necessary, it is proper, it is inevitable. Bakit? Marami kasi ang interesado, pero hindi determinado. Kaya si Lord, hindi lang siya interesado. May kakilala ka na ba? Interested naman. Interested sa'yo, pero hindi determinado. Interesado sa bagay na yan, pero hindi determinado. Maraming mga tao interesado, pero hindi determinado. In any case, whatever happens,
Tapos I must. It is binding. It is inevitable. It is necessary. Kinakailangan, hindi ka lang interesado, dapat determinado ka. Napaka-importante ng interested ka sa isang bagay. But after that, interest, kinakailangan may determination na kasunod. So you have to commit unconditionally. Second, after ng strong determination, eto matindi. Paano tayo magkukommit unconditionally katulad ni Jesus? Kailangan, listen to this, may sure direction ka. Malinaw yung direksyon na tatahakin mo. Tignan niyo po. In any case, verse 33, I must keep going today and tomorrow and the next day. Tignan niyo po, ang ganda nito. For surely no prophet can die outside Jerusalem. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Why? Bakit ganito ba ang sinabi ni Jesus Christ dito? Walang propeta na mamamatay outside Jerusalem. Because Jerusalem is the city of destiny. Ulitin ko, ang Jerusalem po ay city of destiny. And the goal of the journey of the prophet Jesus. Kasi kinoconsider din ang ating Panginoong Jesucristo na propeta. So only when He reaches the holy city will His work be accomplished. So He set His face to go to Jerusalem. Kaya malinaw sa Kanya, papasok ako dito sa direksyon na ito. Dito sa lugar na ito. Malinaw, may sure direction. Yung mga nagko-commit unconditionally, malinaw sa kanila yung direksyon nilang tatahakin. But ang matindi dito, Jerusalem meant one thing for Jesus. Malinaw kay Jesus kung ano yung papasukin niya. Ano yon? Death. Kasi through that, doon makukumpleto yung goal niya. Through that, yung papasukin niyan yun, doon siya magtatagumpay. So Jesus is speaking Himself in the third person. For surely no prophet can die outside Jerusalem. He knows that it is God's will that He die in Jerusalem. Bakit napaka-importante po nitong sure direction na ito? Dapat clear sa'yo na yung tatahakin mo ay tiyak na may better at worse. Kasi maraming mga tao, pag alam ng mahirap, tatalikod na sila. Tandaan na po natin, mga magulang, mga kapatid, lahat po na nandirito, na ang laban na hindi madali. Yung pangarap mong yan, exciting yan. Pero may laban dyan. May sakripisyo dyan. Iiyak ka dyan minsan. Mapupuyat ka dyan. Pagtatawanan ka dyan. Kukutyain ka dyan. Mapapagod ka dyan. Hindi madaling mag-aral. Sa mga nag-aaral ngayon, lalo na pag-graduate na. Pero pag malinaw sa'yo yan, malinaw sa'yo na parte ng proseso, itong paghihirap na pinagdadaanan ko, bakit hindi ka sumusuko? Sana una pa lang nag-drop ka na. Sana una pa lang ayawan na. Bakit? Kasi may sure direction ka. Malinaw sa'yo na yung direction na yan, kaya nga napaka-importante ng mga unang mga points natin dito. And then kapag malinaw na sa'yo yun, you have to commit unconditionally. Dapat clear sa'yo na yung tatahakin mo ay tiyak na may better, pero may worse yan. Tiyak na may tawanan dyan, pero tiyak na may iyakan din dyan. Tiyak na pwede ka naman magpahinga, pero tiyak dyan, may pagod din yan. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Brian Tracy once said, the greatest human quality is that of becoming unstoppable. And you become unstoppable by refusing to quit, no matter what happens. You become unstoppable by refusing to quit, no matter what happens. Because winners never quit, and quitters never win. Sabi mo nga sa katabi mo, don't quit. Sinimulan mo na rin lang, malinaw na sa'yo, yan tinatahak mo, don't quit. Dapat malinaw sa'yo. You have to commit unconditionally. Alam ko yung gagawin ko, hindi madali.
Mula nung umuo ko sa panawagan ko, alam ko hindi puro kasiyahan ito. Kaya lagi kong sinasabi sa mga aspiring na maging pastor, maging leader, hindi lalo na pag nag-bishop ka pa. Hindi siya madali. Yung mga aspiring na negosyante, may nakikita tayo, tama yung ma-motivate tayo. Pero sana hindi ka lang na-motivate dun sa kinang ng tagumpay niya. Sana na-motivate ka rin na tinitignan mo paano siya nag-arrive dun. Ano yung mga pinagdaanan niya. Bago nangyari yan, nag-commit muna yan unconditionally. Meron siyang in any case. I must keep going today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Lahat ng mga taong gustong magtagumpay, may tila baga Jerusalem na dapat pagdaanan. Nandoon yung crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo. But nag-commit ang Panginoon doon. So how to become or how to be unstoppable? Like Jesus, ulitin ko po, nothing great happens in the world without these unstoppable people. Wala tayong nakitang magaganda na nag-arise na building dito sa paligid natin, lalo na itong lugar na ito. Ang tawag dito ay magiging Quezon City Business District ito. Nung una, ang plan dito is 99 buildings. I don't know kung ilan na itatayo. Magiging sentro ito. Itong kinatatayuan natin ngayon, itong lugar na ito, maniwala po kayo. Nakikita natin, nag-a-arise na matataas na mga buildings, maraming negosyo. Ba't hindi mag-a-arise yan pag hindi unstoppable yung isang tao? Maraming mga negosyo, hindi magsisimula dito kapag hindi unstoppable yung mga magsisimulang yon. Marami. At marami hindi magtatagumpay. Kasi na-inspire lang. Pero hindi naging committed. So you have to commit unconditionally. Sana starting today, meron kang ganito in any case. Kahit na anong mangyari. Mamahalin kita maging sino ka man. Kahit na anong mangyari. Pag tutulungan natin ito, kahit na anong mangyari, tatapusin natin ang laban na ito. For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. From now on forward, till death do us part. Bihirang commitment ni Jesus Christ yan. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Kasi pag handa ka ng mamatay, ibig sabihin yan, pag handa ka ng magsakripisyo, doon ka na magiging successful. Pag meron ka ng in any case na katulad nito, malinaw sa'yo may pain, pero malinaw din sa'yo, after ng pain na yan, may gain. Pag malinaw sa'yo, ang mga bagay-bagay nito, matatapos mo ng maayos. So how to be unstoppable like Jesus? Number 1, you have to compete wisely. Kinakailangan maging wise. You have to select your battle and strategize your battle. Hindi lahat binibigyan ng oras. Tell that fox, I have no time for him right now. Hindi lahat deserving ng oras mo. Hindi lahat deserving ng energy mo. Dapat malinaw sa'yo, sino ang deserving ng pagod na ito? Sino ang deserving ng energy na ito? Hindi pagiging duwag, ang hindi pagpatol. In fact, pagiging matalino yan. Huwag mong papatulan at hindi dapat patulan dahil may matindi pang dapat patulan. May pangarap ka pa. May gusto ka pang marating. May gusto ko pang mangyari sa iyong buhay mo. So you have to compete wisely. Be wise. Sabi mo sa katabi mo, be wise. Kung alam mo yung laban na yan sa kalsadang yan, hindi dapat labanan, huwag mo nang ituloy. Hindi dapat lahat nilalabanan at hindi lahat binibigyan ng oras. Pangalawa, you have to complete objectively. Set your goal and get your goal. Para hindi ginugugol kung saan-saan ang buhay. Number 3, commit unconditionally. You must have a strong determination and you must have a sure direction. And I will end with this. Ang ganda nito. Verses 33 or 34 hanggang 35. Tingnan niyo po maigi yung verse dito. Basahin niyo sa Tagalog. Di ba sinabi niya, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Verse 33. Pagdating ng verse 34, kayong mga taga-Jerusalem, eto na. Binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan. Gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Grabe, no? Maraming beses ko na kayong gustong alagaan. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin. Pero ayaw nyo.
So si Lord po ay gustong mag-ayos ng buhay. But your willingness is needed. Kahit na gaano kagusto ng magulang ko na umayos ang buhay ko, pero hindi naman ako willing. Gigising lang ako, pero hindi ako papasok sa eskwelahan. Nung isang araw po, nandoon kami may bagong Starbucks doon sa gilid ng Evergotesco. Doon sa taas ng Holy Spirit Drive. Sabi ko dati, kasi yung Commonwealth dati, doon po ako natutulog. Sa gilid ng kalsada. Minsan gumagawa ng kalokohan kasama yung mga barkada. Bundok pa yung dating Evergotesco. Maliit na burol siya. Doon nilalagay ng kapitbahay namin yung mga baka nila na inaalagaan. At nung unang pagtayo ng Evergotesco, kala ng mga magulang ko, pumapasok ako. Lalo na sinihan dati. Tulad dito, maghapon yan, pwede ka matulog dyan. Mas marami pa akong pinasok sa eskwelahan. Mas marami pa akong pinasok sa mall kaysa eskwelahan. Ang magulang ko po ay nagpapakahirap. Madaling araw, ang nanay ko kumukuha ng kangkong. Lulubog yung paa niya sa putikan para lang ibibenta sa talipapa, sa tindahan. Tapos magtuturo siya sa isang maliit na daycare center doon. Ang tatay ko naman, naghihirap magkarpintero. Nasusunog ang kanyang mga balat para lang maitaguyod, kahit nakapos. Tapos ako naman, na walang kasilbing tao. Hindi ko pinapahalagahan yung ginagawa sa akin ng aking mga magulang. Ganito sabi ni Lord. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan. Gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Kahit na malaki ang pangarap sa atin ng mga tao, pero ayaw natin. Walang mangyayari. Ano nangyari? Pagdating sa verse 35, ito yung statement ni Jesus. Tignan niyo po. Kaya, bahala na kayo sa sarili niyo. Ang bihira yan. Kaya, bahala na kayo sa sarili niyo. Sapagkat hindi ninyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sasabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Bahala na kayo sa sarili niyo. Napagtanto-tanto ko po that the call of the Lord is not forever. Ito ay may hangganan. Parang katulad po ng kwento ko kanina. Hindi lahat ng panahon may kakayahan yung mga taong tumutulong sa akin para i-push ako. Na mag-ayos ng buhay, na mag-aral, na ayusin ang buhay ko. Hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon. Ulitin ko po, hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon. May hangganan po ang lakas ni nanay, may hangganan ang lakas ni tatay, may hangganan ang lakas ng mga taong concerned sa atin. Hindi sa lahat ng panahon. At ultimo ang Panginoon, sinabi niya, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. The call of the Lord is not forever. So grab the opportunity now before it's too late. Ito rin po yung huling-huling turning point ko. Same, nandoon ako dati sa Monte Street sa Diliman. Sabi ko, hindi sa lahat ng panahon kaya kong umuo. Hindi sa lahat ng panahon magagawa kong magbago. Kaya pag kaya ko pa hanggang ngayon, kaya ko pa magsimula, gagawin ko na. Bakit? Hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon. So grab the opportunity now before it's too late. So the Lord is willing, but the question is, are you willing? Are you willing? Gusto ba natin magpaalaga kay Lord? Gusto ba natin na magpaayos sa Panginoon? Willing na willing si Lord. Kahit na nung uri ng buhay meron tayo. Nangyari sa iba sa atin dito. Nangyari sa akin, nangyari sa iyo, kaya pang gawin ng Panginoon yan until now. Mabuti ang ating Panginoon. Willing si Lord. Lahat po ng willing na magpuri, sumamba, at magpaayos sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. If you may, if you can, stand right now. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak pero ayaw ninyo.
Naniniwala po ako na hindi ikaw ito. Habang may pagkakataon pa, do it. Habang buhay pa tayo, simulan mo na. Mas maganda yung nagsimula na. Kahit mabagal, kahit mahirap, simulan mo na. Dahil sisimulan ni Lord ang tinapos niya. Dahil tatapusin ng Panginoon ang sinimulan niya sa iyong buhay. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan muna natin ng ilang segundo o isang minuto ang mga napag-usapan natin. Lahat po tayo ay mga ligaw, lahat tayo ay parang mga sisiw na kung saan may immaturity. Lahat tayo ay katulad ng mga sisiw na nangangailangan ng kalinga. Hindi lahat ng laban kaya mo. Natandaan ko nun sa probinsya. Nung nilapitan ko yung mga sisiw nun, sa probinsya namin, habol ako ng inahin. Pinagtanggol niya yung kanyang mga sisiw. Ganon din si Lord. But are you willing? Willing ka ba, kapatid, na magpaalaga kay Lord? Willing ka ba na magpahilom ng sugat sa Panginoon? Willing ka ba na magpakupkup sa Panginoon? Kahit na may immaturity tayo, kahit na may kahinaan tayo, kahit na sugatan tayo, ang importante muna, your willingness. And for all of you right now, maybe this is your first time. For some of you, na nandirito ngayon, maybe first time na padaan ka lang sa lugar na ito, pero tila baga parang tinutulak ka ng Panginoon sa lugar na ito. Or maybe this is your first time na napanood mo ang mensaheng ito. Or maybe this is your first time na nais mo mag-decide na sa tinagal-tagal, nakakarinig ka ng Word of God, but today malinaw sa iyo, Lord, nais ko pong magpakupkup sa inyo. Tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya. Inaamin ko po na may immaturity ako. Inaamin ko po yung mga pagkakamali ko. But naniniwala ako, Lord, na kaya mo akong iligtas. Kaya mo akong tulungan. Kaya mo akong kupkupin. Kaya mo akong alagaan. If you believe that right now, bibilang ako ng 3 kapatid, especially if this is your first time, na sinasabi mo, Lord, willing ako, Panginoon. Save me, God. Willing ako magpakupkup, magpa-under, Panginoon, sa iyong kalooban, knowing, God, that you are my Savior, that you can save me from all of this na pinagdadaanan ko. If you're willing right now, inuna na ni Lord, willing ako, sabi ng Panginoon. But the question is, are you willing? Sa lahat ng willing ngayon, magpaalaga, magpakupkup sa ating Panginoon. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mabilis na panalangin, kapatid, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, if this is your first time na ginawa itong bagay na ito, inuko yung buhay mo sa Panginoon, naniwala ka, believe me. Willing si Lord. More than willing si Lord. Yan ang pinakatamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Ipatutuan mo yan sa ibang tao. I-share mo rin yan sa ibang tao. Purihin ang Panginoon sa buhay mo. And for all of you right now, na kung saan may pinagdadaanan katulad ni Jesus Christ, pinagtatawanan, pinipigilan sa tamang gusto niya mangyari. Kapatid, hindi lahat magiging masaya sa desisyon mo mabago buhay mo. Hindi lahat magiging masaya pag umahon ka sa buhay mo. Hindi lahat magiging masaya kapag natalikuran mo yung bisyong yan. Bakit may malulugi? May tila baga kala nila mapag-iiwanan sila. Dahil ikaw nagbago. Pero maraming mapagpapala, kapatid, sa journey mong yan. Sa lahat ng mga may struggle, sa lahat ng mga may pagbabanta sa kanyang buhay, sa lahat ng mga nilalait, sa lahat ng mga nasusugatan at nahihirapan ngayon, hindi mo narinig ang mensaheng ito nang wala lang. Magpatuloy ka. Mahal ka ng Panginoon. And believe me,
starting today, you will become unstoppable like Jesus. Hindi mo napakinggan ito nang wala lang. Magpatuloy ka. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, I lift up to you your sons and daughters, Lord, who are struggling, Lord, sa isang bisyo, struggling sa kanyang negosyo, struggling, Lord, sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. I pray, God, for your hand to touch this person right now. I pray that you heal this person in the name of Jesus. You have said in your word that by His wounds we are healed. Lord, magkakaroon po ng himala sa kanyang buhay. Lord, lumalapit po kami sa aming Jehovah Rapha, our great healer, our great physician. Lord, magbigay ko po ng matinding testimony sa kanyang buhay. Lumalapit kami, Panginoon, sa aming Jehovah Jireh, our greatest provider. Lord, patutunayan mo po, Panginoon, na yung Diyos na nag-provide dati ay siya pa rin Diyos na magpo-provide ngayon. Lord, baguhin mo po ang buhay namin, Panginoon. Kumilos ka sa aming mga pinagdadaanan. Dahil tiyak namin, tiyak kami, Panginoon, kapag kumilos ka sa aming pinagdadaanan, tiyak na kami ay may patutunguhan, Panginoon. Ngayong oras na ito, hayaan mo si Lord na kumilos sa'yo. Are you willing? Are you willing? Lahat ng willing ngayong araw na ito, kapatid, mag-decide ka na hindi ka susuko. In any case, Lord, alam ko, Lord, di magiging madali. Pwede akong pagtawanan dito. Alam ko, Lord, masasaktan ako, Lord. Alam ko, Lord, di magiging madali ang biyaheng ito. Pero, Lord, hindi ako susuko. Nagsimula na rin lang, Lord. At naniniwala ako, Lord, tatapusin mo, sinimulan mo sa aming buhay. Sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga may pagsubok, sa lahat, kapatid, ng mga may pinagdadaanan, I want you to declare this right now. I want you to declare with all of your heart and soul, Lord, magdi-decide ako simula ngayong araw na ito, Panginoon, na magpapatuloy ako. Susunod ako. Itin ko, kapatid, ang tunay na Kristiyano, disipulo hanggang dulo, follower ni Jesus hanggang dulo. So you have to decide right now. Be willing. Natatapusin mo ito kahit na anong mangyari. Come on, lift up your voice. Everybody in this place. I have decided, Lord. No turning back. Come on, tell it to Jesus right now. For the last time. Declare it. Lord, I have decided, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on. Jesus. Christ is enough for me. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Sa lahat ng mga may pinagdadaanan, sa lahat ng mga may battles ngayon, lahat ng mga bagay na naglalayo sa iyo kay Lord, i-declare mo ito ngayon, Lord. Christ is enough. Come on, I want to hear your voice right now. Declare it. Christ is enough.
Sa lahat na nagsasabi dito na, Lord, hindi magiging madali. Pero Lord, tatapos po ko, Lord. In any case, I must keep going today and tomorrow. Tatapos ako, Panginoon, knowing, God, na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Tutulungan mo ko, Panginoon, no matter what. Ang masarap, Panginoon, kasama na namin yung nanalo na 2,000 years ago. Yung Jesus na nagsabing, it is finished. Tinapos mo na, Panginoon. Can you just lift up your hands right now before I will end this? I want to pray for you once again. Father, in the name of Jesus, I lift up to you these people who decided, Lord, na tatapos sila no matter what, Panginoon. Hindi magiging madali. Easier said than done, yes, but it can be done. Because kapag kasama ka namin, Panginoon, hindi magiging madali pero magiging posible ang mga bagay-bagay, Panginoon. Magiging posible, Panginoon, ang journey ito. Bigyan niyo po ng sapat na lakas, katalinuhan ang bawat isa. Bigyan niyo po, Panginoon, ng matinding yakap ang bawat isa sa panahon na tila baga feeling nila sila'y nag-iisa. Bigyan niyo po, Panginoon, na sapat na init, Panginoon, sa panahon, Panginoon, na tila baga, Panginoon, pinagyeyelo sila, finifreeze sila ng sitwasyon. Marami pong salamat dahil yung Diyos, Panginoon, na aming sinasandigan ay nagsabi na it is finished. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila mula sa iyong mga anak, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak at papuri sa ating Panginoon. Bless the name of Jesus. Come on, praise the Lord.